So ngayon mga kapatid, magandang umaga po muli sa ating lahat and buksan po natin yung ating mga Bible sa Philippians chapter number 2 and pag-aralan po natin ito mga kapatid and I pray that let's study this and listen to this mga kapatid para makita po natin yung mga bagay-bagay dito po sa Philippians. And we're going to run through hanggang 1, 2, and 3 lang po mga kapatid this morning. So, basahin ko po yung sinabi sa Bible. Philippians chapter number 2, verse number 1, 2, and 3. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye may be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. So, manalangin muna tayo mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa umaga pong ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Dalangin ko po Diyos na ikaw po yung mag-bless sa aming pong pag-aaral ng inyong pong salita, na magamit po namin Panginoon itong bagay po na ito sa inyong pong salita sa buhay po namin at maging manual siya ng buhay namin Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang inyong salita at gamitin niyo po ako bilang isang instrumento na maging daluyan ng pagpapala na nanggaling po sa inyong salita. Maraming salamat sa inyong pong salita. In Jesus' name I pray. Amen at amen. So this morning po mga kapatid, sa pag-uusapan po natin ngayon, ito pong text na to mga kapatid, dito po natin makikita yung pinaka-best example of humility. And of course, there's no other than mga kapatid, it is the humility of Christ. So mga kapatid, sometimes in our lives, syempre minsan sa buhay natin is that, we can say when we say sometimes in our life po mga kapatid is nagiging humble tayo sa mga bagay-bagay. Pero mga kapatid, ang pinaka-best talaga na example ng humility is our Lord Jesus Christ when He died on the cross, was buried, and rose again. So mga kapatid, the whole chapter itong chapter 2 na to mga kapatid, ito po ay nagdi-deal with the humility. And then we will see it later po mga kapatid na in our and also humility of Christ and also in our service sa Panginoon po mga kapatid. And mga kapatid, makikita rin po natin dito that sa pagiging form po ng ating Panginoon as God, but He humbled Himself and became us like one of us. At mga kapatid, mababasa po natin yan sa John chapter number 1. Let's go there. Makikita po natin sa John chapter number 1, verse number 1, 2, and 3, and verse number 14. So makita natin dyan mga kapatid, ang sabi dyan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same in the beginning, the same was in the beginning, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Verse number 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Kaya mga kapatid, as I tell you a while ago na ito po yung pinaka-best na example ng humility. Kasi mga kapatid, ang Panginoon is nagkatawang tao. And He dwelt among us po mga kapatid. This is not something na nung nagkatawang tao siya is hindi na siya Diyos. But mga kapatid, He remains as supreme being po mga kapatid. And even though na He is, parang pinakamataas sa lahat po sa atin, and of course, He is our God, He gives us a best example of humility, mga kapatid. And so forth, mga kapatid, dito po sa verse number 1, makikita po natin that Paul is talking to a Christian. At ang sabi niya dyan sa Philippians chapter 2, verse number 1, if there be therefore
any consolation in Christ, if there any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy. So mga kapatid, ito pong bagay na ito mga kapatid is indeed na makikita po sa ating Panginoon. But we have to understand mga kapatid that we should be striving na ma-develop po yung bagay po na ito sa atin pong buhay, sa atin pong pamumuhay bilang pong isang Kristiyano. So mga kapatid, dapat po nating makita na dapat din po tayong maging like-minded po mga kapatid sa bawat isa. And even as Christ mga kapatid, kung makikita po natin sa verse number 5 na sinabi dyan, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. As well as like-minded with the fellow believers po mga kapatid in verse number 2, that ye be may like-minded. So makikita po natin mga kapatid na meron dapat tayong, kung meron po tayong consolation in Christ, meaning yung comfort sa Panginoon, mga kapatid, of course, makikita po natin yan sa salita ng Diyos. Yan naman po talaga yung pinaka-comfort ng isang believer. And most especially po mga kapatid is that when someone died to us, someone died in our family, loved ones po mga kapatid, we don't have any consolation. It's with Christ po mga kapatid. Now, when we are going to check the verses po mga kapatid in 2 Thessalonians chapter number 2 verse number 16, na ang sabi dyan mga kapatid, now our Lord Jesus Christ Himself and God, even our Father which hath loved us and hath given us everlasting consolation and good hope through grace. At ang sabi dyan mga kapatid sa 2 Corinthians chapter number 7, basahin mo natin itong mga verse na itong mga kapatid. 2 Corinthians chapter number 7, verse number 6 hanggang verse number 7. Anong sabi niya mga kapatid? Nevertheless, God comforteth those that are cast down, comforted us by the coming of Titus. And not by his coming only, but by the consolation wherewith he was comforted in you, when he told us your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me, so that I rejoice the more. So mga kapatid, just imagine mga kapatid, when we are having a consolation in Christ, and nakikita mo yung iba mga kapatid na dumarating sa punto ng buhay na parang nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng comfort po mga kapatid. Then if you know, then ikaw mga kapatid, naranasan mo yung bagay po na yan, wag po tayong mag-hesitate na i-share, i-exhort po yung ating mga kasamahan, mga believers, to help them also having a consolation in Christ. Amen? Kung nakikita mo mga kapatid na yung isang kapatiran natin nanghihina, wag mo namang tapak-tapakan. Nakikita niyo po, wag niyo pong, kasi minsan mga kapatid, yung hamon po sa ating buhay, minsan dyan mo makikita kasi kung nagmamature ka o hindi. Kasi minsan parang hindi mo nakakayanan yung mga bagay-bagay na dumarating po sa buhay natin. Na kumbaga parang it really affects us na, mawala tayo sa mga activities. But mga kapatid, ang reality po is ganun po talaga yun sa mga kapatid. So ikaw mga kapatid, as a believer, as you are there mga kapatid, na maintindihan mo yung bagay na yan, then help them. Exhort them mga kapatid. Look at Philippians chapter number 1, verse number 7. Ang sinabi po dyan ng Bible po mga kapatid. Even as it meet for me to think of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye are all partakers of my grace. So makita mo dyan mga kapatid, even Paul po mga kapatid, that sinasabi niya sa bawat isa sa atin. We have bonds. And, Paul was not thinking of himself, but thinking of others. Nakuha niyo po mga kapatid? So if you have something to share for an encouragement, a consolation in Christ po mga kapatid, then wag po nating ipagkait. I-share po natin yung mga kapatid kasi nga baka maka-help o makatulong po tayo sa mga kapwa nating believers. And not only that mga kapatid, even as any comfort of love.
No, comfort of love, mga kapatid, sa mundo ngayon, yung mga young people, yung comfort of love nila is yung magkaroon sila ng mga crush, magkaroon sila ng mga someone to be with, mga kapatid. Mga kapatid, this is not how it is po, mga kapatid. Dito po sa sinasabi na ito, mga kapatid. This is a comfort of love sa mga believers, sa mga brethren in Christ. Amen? Kaya mga kapatid, dapat when we are here, nandito po tayo sa church po, mga kapatid, we should learn how to love one another. Amen? Not romantically love, but a love as how Christ loved us first po, mga kapatid. Amen? Hindi po yung bagay na, imagine mo, mga kapatid, different members, different homes, and different how, kung paano po i-define yung love po, mga kapatid. And if you have, kung meron po tayong Christian home or godly families po, mga kapatid, for sure, mga kapatid, not 100%, but for sure, mas mafe-feel sa bahay yung pagmamahal. But again, mga kapatid, hindi po lahat ng house is having a same love that we have. So mga kapatid, if you have that kind of love, na parang it comfort you sa bahay or anywhere po, mga kapatid, most especially when you come here, dapat yun yung maipakita natin. So that for Paul, ma-fulfill po yung joy po sa kanya. I mean, this is not something na parang talagang it should be for him. But mga kapatid, kung nabasa po natin kanina sa Philippians 1:7, is that even as it meet for me to think of you all because I have met you in my heart, in so much as both in my bonds and in defense and confirmation of the gospel, ye are all partakers of my grace. Kaya mga kapatid, let us show it to the believers. Kaya mga kapatid, pag dito ka sa church, dapat hindi ka talaga kumbaga yung mga nauuso-uso ngayon na parang introvert, ano pa yung isa? Outrovert. Alam niyo, outrovert, puros outro lang. Yung isa, puros intro. But what I mean, mga kapatid, let us help together na magkaroon po tayo ng bond with grace and love from the Lord Jesus Christ. Hindi yung parating dito na mayroong mga bago, hahayaan mo na lang. Hindi mo nakakausapin kasi ganito, kasi ganyan. May mga parang, ang nakikita po kasi natin is differences. Amen? But when we come here, mga kapatid, we don't have to see the differences between us. Although, ang totoo niyan, mga kapatid, meron talaga yan. Pero mga kapatid, it should be a comfort of love and a fellowship of the Spirit. Kasi mga kapatid, bakit po nagkakaroon po ng division sa church? Hayaan mo yan. Yung mga ganyan-ganyan, ay, hindi siya bagay dito. Hindi, wag dito, mga kapatid. First thing and foremost, kung meron po tayong, yung comfort of love, then let us show it to others. As well as maging, bakit mga kapatid? That ye be like-minded. So that mga kapatid, magkapare-parehas tayo ng pag-iisip parating po sa church. Kasi for sure, different houses, yan yung sasabi natin, different cultures, different, yung sa pagpapalaki po, mga kapatid, iba-iba po ang lahat. Pero pagdating po sa church, that's why we teach this thing so that mga kapatid, magkaroon po tayo ng like-minded. Kasi mga kapatid, hindi talaga tayo mag-gather kung wala po tayong agreement sa bawat isa. At kung iba-iba po tayo siyempre may mga iba-iba tayong pananaw sa buhay, pero parating sa church, mga kapatid, it should be what? It should be where? In the Word of God. So mga kapatid, pilitin po natin, mga kapatid, na hindi po tayo maging stumbling block. Siyempre, minsan, I know na nagbibiruan tayo, nagkakaroon tayo ng mga, tawa-tawa, but to the point, mga kapatid, na wag po sanang humantong na parang magkakabastusan na po at mawawalan na po ng respeto sa bawat isa. We have to know our limits when it comes to biruan, when it comes to jokes, and so forth po, mga kapatid. Kasi nga, again, iba-iba tayo ng upbringings. Baka mamaya yung isa, sobrang pikon pala. O, diba? So, magkakatampuhan kayo ngayon. So, ano mangyayari next Sunday? Hindi na siya mag-attend. So, ganun po yung mga pwedeng mangyari, mga kapatid. But, mga kapatid, when we come together here, even though iba-iba tayo ng personality, iba-iba tayo ng characters, iba-iba tayo ng attitudes po, mga kapatid, we should be what? Like-minded.
having the same love, being one accord, of one mind. So nakita niyo po yung mga kapatid sa verse number 2 ng Philippians chapter number 2. Fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love. So mga kapatid, pag sinabi kong same love, iba talaga yan mga kapatid. This is the love of Christ po mga kapatid. Kasi mga kapatid, there's no other na mamahalin po tayo katulad ng pagmamahal ng Panginoon. At yun dapat mga kapatid ang mangibabaw po sa atin. Kasi for sure mga kapatid, maybe, I don't know, hindi ko po alam, siguro baka masyadong marahas or mahigpit or whatever it is, what you call it, sa yung ang inyong magulang sa inyong bahay. Siguro nararamdaman mo, hindi siguro ako mahal ni mama kasi ganito siya sa akin. Mga kapatid, minsan ikaw lang nag-iisip niyan, pero mga kapatid, ang pinaka-bottom line po kasi ng lahat, dapat nating maintindihan that ang pagmamahal ng Diyos, yun dapat nating makita at mangibabaw po sa ating buhay. Sa tandaan po natin mga kapatid, we're not perfect. Your parents is not perfect. The children is not also perfect po mga kapatid. But we have God that na meron pong perfect love na meron po sa atin. And for sure po mga kapatid, that's the thing that will give us a comfort. Kaya nga sinasabi, if kung magkaroon po tayo ng pagkakaisa mga kapatid sa ating pong pag-iisip din, the same love is the love of Christ. That being of one accord and of one mind. Look at with me mga kapatid sa 2 Corinthians chapter number 13 verse number 11. 2 Corinthians chapter number 13 verse number 11. Sabi po ng Bible mga kapatid, kasi itong chapter na to, sabi niya dyan, finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and God of love and peace shall be with you. So mga kapatid, be of good comfort and be of one mind. So mga kapatid, the only thing as a believers na yung bagay na yan na mai-apply po dito sa church po natin is what? You go back to how I say mga kapatid sa beginning of my preaching. The example of humility. Kasi mga kapatid, like ang sabi, iba-iba po tayo ng pagpapalaki ng magulang sa atin. At ganoon din mga kapatid, iba-iba din tayo ng kinalakihan. Iba-iba yung culture ng ating pinaglakihan. Iba yung environment mo, iba yung environment ko, iba ka, iba ako, iba tayong lahat. Ngayon mga kapatid, kung pagtatagpo natin ito as we gather here mga kapatid, kung yun yung mangingibabaw sa atin, we are not going to be like-minded po mga kapatid. Tapos syempre sasabihin, hindi kasi ganito ako pinalaki ng magulang ko, so ganito talaga ako mga kapatid. That's how our parents pinalaki tayo mga kapatid. Pero hindi sa Bible. Amen? Kasi nung tayo po ay naligtas mga kapatid, nung ikaw po ay naligtas, mas bibigyan mo na ng pansin ang salita ng Diyos. I'm not trying to say na mag-disobey ka sa parents mo, pero titignan mo na ngayon, pag pumupunta tayo dito sa church, we should be in one accord, one love, and same mind. So mga kapatid, mangyayari lang yan kung iiwanan mo yung attitude mo doon sa bahay nyo. Kasi padating dito mga kapatid, eto na siya. Yung pagmamahal na ng Diyos, yung dapat mangibabaw sa atin. So mga kapatid, again, magsa-start lang yan na magkakaroon tayo ng ganyan kapag meron pong humility sa ating puso. Kasi minsan sasabihin na yun hindi, ganito ako ganyan ako Pero mga kapatid, hindi po dapat ganon. Kaya mga kapatid, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any of bowels and mercies, fulfill ye my joy. Let's try to read mga kapatid in Romans 15, verse number 5. Verse number 5, 5 to 7 po mga kapatid. Romans 15, verse number 5. Sabi diyan, now, the God of patience and consolation grant you to be
like-minded one toward another according to Christ Jesus. So sinabi ba ng Bible na according sa'yo? Na kailangan ba talaga dapat na kung ano ka, yun dapat, yun din sumunod, ganun din dapat yung takbo ng simbahan? Hindi po mga kapatid. Amen? Follow me as I follow Christ. So mga kapatid, we have to be like-minded one toward another according to Christ Jesus, not according to whoever o kung sino man mga kapatid. Sabi niya dyan, anong sabi ng verse number 6? That ye may with one mind. Amen? One mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Ito po yung pinaka-the best sa verse number 7. Ano pong sabi ng verse number 7 po mga kapatid? Wherefore, receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God. Hindi ko tatanggapin yan kasi tingnan mo yung itsura niyan. Hindi ko tatanggapin yan kasi ganito yan show. Hindi ko tatanggapin kasi ang yabang naman yan. Hindi ko tatanggapin yan kasi tingnan mo, ganito ganyan siya, ganito. Hindi ko ayoko yan, ayoko makinig sa kanya, ayoko ganito. Minsan mga kapatid, mas nangingibabaw yung standard sa buhay natin kaysa sa standard ng salita ng Diyos. Na minsan nakakalimutan natin na dapat kalimutan pala natin yung sarili natin na dapat doon pala tayo sa Panginoon. As Christ also received us, kung sino man tayo, tinanggap tayo ng Panginoon. Amen? Imagine mo kung gaano tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. But because of Jesus Christ who died on the cross, was buried and rose again, mga kapatid, ano pong nangyari? Tinanggap tayo ng Diyos. Kahit gaano pa tayo kamakasalanan, kahit gaano pa yung buhay po natin, na gaano pa tayo niyan, mga kapatid, He received us. So ngayon, mga kapatid, when we are in the church po, mga kapatid, anong sabi niya? Receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God. So big sabihin mga kapatid, talagang kakalimutan natin kung sino tayo. Hindi kami pwedeng magsama niyan, pastor, kasi magkaiba kami ng antas at level ng pag-iisip. Naks naman. Medyo, na kasi ako, pastor, medyo matured na ako, tsaka medyo professional na po yung dating ko. So hindi kami pwedeng magsama, pastor. Talaga naman. At mga kapatid, hindi na po humility yung mga bagay po na ganyan. Amen? You have to understand that we have to be in one mind and one spirit. Amen? If we gather together here in the church. Let's go on 2 Corinthians chapter number 1. 2 Corinthians chapter number 1, verse number 3 hanggang verse number 7. Ang sabi po ng Bible po mga kapatid, Blessed be the God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be also to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in enduring of the same suffering which we also suffer, or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation. And our hope for you, and the hope of you is steadfast, knowing that as ye are partakers of the suffering, so shall also be of consolation. So mga kapatid, kung naintindihan mo po yung bagay na sinasabi diyan sa salita ng Diyos, mga kapatid, I'll just make it short sa bagay po na ganito, na yung ating pong Panginoon is the God of all comfort. At ang sinabi diyan, He comforted us in all our tribulations. Amen? Did the Word of God comfort you kapag nagkakaroon ka ba ng pagsubok? Pag meron kang pinagdadaan ng mabigat sa buhay mo, na inisip mo, ito na, pastor, sobrang bigat ng dinadala ko, pastor. Nung pala, hindi ka lang naging crush ng crush mo, sobrang dinibdib mo na, yun na pala yung pinaka-tribulation mo. Naku naman. Pero mga kapatid, what I'm trying to say, mga kapatid, it is God who comfort us in all our tribulations po, mga kapatid. So why? Para saan? Para maging comfort din tayo sa iba na maaring, mga kapatid, yung pinagdaanan mong trouble, pinagdaanan mong tribulation, is makita mo doon sa kapatiran mo na parehas pala kayo. So mga kapatid, walang ibang kumbaga, mas effective ka na magbigay ng comfort sa kanya because napagdaanan mo yan.
At ang masasabi mo sa kanya, alam mo kapatid, sa totoo lang, yung Panginoon yung tumulong sa akin sa bagay po na yan. At Diyos talaga yung magbibigay. So ikaw mga kapatid, makakapagbigay ka ng encouragement sa bawat isa. Because mga kapatid, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Amen? Mga kapatid, pag dumating ba sa punto ng buhay natin na sabihin natin na we are in the deathbed, meaning, kumbaga mamamatay ka na. Pagligtas ka, ano ba yung pinaka-comfort mo niyan? Mamatay ka man o hindi, I'll be with God. Amen? That's the best comfort that we have. Kaya mga kapatid, hindi naman tayo takot mamatay. Kung ikaw ay ligtas, malamang hindi ka talaga takot mamatay. Minsan, ang kinakatakutan mo lang mamatay kasi nga, alimbawa, masyado pang bata yung anak mo. Tama? Parang inisip mo, pag nawala ka, sino mag-aalaga sa kanila? Minsan, yun yung nagiging takot natin. Tama? Kasi pero mga kapatid, kung kabilang awang ko sa inyo, pero ako mga kapatid, if I will die, I'll know where I go. Kaya lang mga kapatid, ang isang nag-hold back sa akin is yung aking mga anak. Kasi mga bata pa man yan. Amen? Makakasigurado ka ba kung sinong mag-guide? Like for example, sila Brother Julius, yung sila Ate Joy, that sila Ate Gia din, na yung kanilang mga parents is namatay si Father Moses Gia, di ba? Namatay ng maaga. Yung parents nila, kumbaga sila, namuhay sila ng sila lang. So imagine that mga kapatid, but of course, we know that they will continue in living. Pero mga kapatid, so kapag parents ka kasi hindi may mawawala sa isip mo kung paano sila laki. Pero mga kapatid, kung patay lang, mamatay, tapos kung saan ka pupunta, of course, we are not afraid of that. Hindi wala po tayong fear sa ganyang bagay kasi alam natin kung saan tayo pupunta. And that's the best comfort that we have in this present evil world. Amen? Kaya mga kapatid, whether we be afflicted, ano man bagay na pagdaan natin sa ating buhay, it is for your consolation and salvation. Kasi mga kapatid, our hope is of you is steadfast, that as ye are partakers of the suffering, so shall ye be also of consolation. So mga kapatid, parang halimbawa, you have the consolation in Christ. Huwag mo naman sarilihin. Ibahagi sa mga kapatid. Amen? So that we can be a like-minded mga kapatid. Why we are teaching the truth from the Word of God? Bakit ko ibubuhos yung time ko sa pag-aaral ng salita ng Diyos para po sa church po na to at sa mga churches po mga kapatid? So that we are going to be what? To be one like-minded in Christ. At hindi ko po talaga mga kapatid na inaasam na parang wag po sa akin yung glory. Amen? Ang glory po lagi po para mga kapatid, lagi po sa Panginoon. And the loyalty shouldn't be in me. Amen? Kasi lahat po tayong mga kapatid is vulnerable. Whether you like it or not, someday, hindi na po ako makakapagtayo sa church na to. Why? Because patay na ako mga kapatid. Alam nga namang ipatayo yung kabaong ko dito. Yung lahat, mag-record na lang ako ng mga preachings ko for good for 50 years. Alam nga naman ako pa rin, hindi naman ganun mga kapatid. Somebody will stand, somebody will be here, at magpapatuloy po ng gawain. Amen? That's how it is po mga kapatid. Hindi po tayo vulnerable, hindi po tayo habang buhay dyan sa bagay po na yun. But the comfort in us mga kapatid is that we are comforted in Christ. So that we may be like-minded po mga kapatid. 1 Peter chapter number 3 verse number 8. 1 Peter chapter number 3 verse number 8, the Bible says mga kapatid, finally be all of one mind, having compassion one of another. Love as brethren, be pitiful, be courteous. Verse number 9, not rendering evil for evil, or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Verse 10, for he that will love life and see good days, let him refrain from his tongue from evil, and his lips that they should speak no guile. 11, let him eschew evil and do good, let him seek peace and ensue it. So mga kapatid, look at how Peter says it. Amen? Be of one mind, having compassions of one another. Mga kapatid, minsan sa totoo lang, kung ang attitude mo lang yung mangingibabaw sa buhay mo, mahihirapan ka talaga magkaroon ng compassion sa bawat isa. Amen?
I'm not trying to brag myself mga kapatid, pero kung sa sarili ko lang ugali yung pairalin ko mga kapatid, hindi ako magtitigil dito mga kapatid. Ayaw ko makipag-usap sa mga tao mga kapatid. And that's me. Intro, outro, Bert. Intro lang tsaka outro, no? But I'm just kidding aside po mga kapatid. It's not of who we are. Amen? It's not of who you are. Hindi dahil kung ano ako, hindi dahil kung sino ka. But mga kapatid, we have to be one mind and having compassion one another because of Christ. Because of the truth from the Word of God. Kaya mga kapatid, ang hirap mga kapatid, na parang ang gagawin natin sa bawat isa is, di magkakaiba tayo, so di talaga tayo pwedeng magtagpo. Mga kapatid, pinag-isa nga tayo dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Amen? We put into the body of Christ. Maybe mga kapatid, nagkakaroon po tayo ng bagay na pagkakaiba parating po sa mga ginagawa po dito sa church. Amen? Si Julian, nandyan siya sa computer. Si Allen sa gitara, ako sa preachings, kayo sa choir, and some sa hindi, sa ganito, sa ganyan, sa pagluluto, whatever po mga kapatid. Pero we are one member of the body of Christ. Amen? So kaya mga kapatid, kaya po tayo magkakaiba-iba ng gift para ma-fulfill at ma-fill po yung bawat isang pagkukulang. Amen? That's how it is po mga kapatid. Hindi po yan competition. Hindi po tayo magpapagalingan. Halimbawa mga kapatid, yung kamay tsaka yung mata. Hindi, mas importante ako kamay. Kasi kung wala ako, hindi ka makakakita. Paano mo kukunin mo kung wala ka mang mata? Ay hindi mo rin pwede sabihin na yung mas importante ka sa akin. Mas importante ako kasi kahit ikaw nakakakita, kung wala ka mang kamay, paano mo makuha din yan? Hanggang tingin ka lang. O tama, o sabi ng bibig, kayo mga kayo mag-away kasi hindi kayo lalakas kung wala akong bibig. Yung bunga, hindi kayo makakakain ng cake kung wala ako. Ano ka mata? Hanggang tingin ka lang, ikaw kamay, hanggang hawa ka lang. O. Nakita niyo mga kapatid, meaning our body, kung makikita po yung design ng Panginoon sa katawan po natin, the eye is designed into something to enhance and everything po mga kapatid. Pero mga kapatid, hindi pwede mag-away yung lahat. Kasi mga kapatid, pag nag-away po yan, naku, kawawa po mga kapatid. So same as in the church. God put us into something so that ma-fill po yung mga kakulangan at magpatuloy po yung church. Amen? So mga kapatid, we have to be in one mind. That even though yung hands at yung eyes ay may pagkakaiba, they should love each other. They should accept and receive and having compassion one to another, mga kapatid. And love us as brethren. So that, mga kapatid, ang sabi po ni Paul, that fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Ito na po sabi ni Paul po mga kapatid. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem another better than themselves. So nakita niyo po mga kapatid? Siguro sabihin ko ng ganito. Kahit nakikita mo mas magaling ka sa kanya, you have to esteem another better than themselves. Hindi po yan mga kapatid na parang mayabang ka, hindi po. But that's how you do it. If you're better, you think you're better than them, then esteem them so that they can be better than you. Amen? So mga kapatid, ibig sabihin lang yan, hindi po dapat yung mga bagay na ginagawa po natin dito is mangyari po siya na mayroon pong contest. Or parang ang nangyayari po dito, meron pong competition sa church. Alam niyo po yung nagpapagalingan tayo sa bawat isa? Mga kapatid, wala pong patutunguhan yung ministry po natin pag ganyan. Kung palaging ikaw yung champion, ikaw yung magaling, ikaw talaga. Ang sabihin mo, Storm, I am proud to be humble. Grabe talaga, no? Proud ka na humble ka. So imagine mo yung mga kapatid. But mga kapatid, these things should be done through nothing to be done through strife and vainglory. Now mga kapatid,
Minsan, sa local church po mga kapatid, yung member nagkakaroon po minsan ng arrogancy sa kanila pong buhay. It is because of what? Lalo pa mga kapatid kapag lumalago ka sa gawain. Lalo pa pag lumalago kaya mga kapatid, you have to be careful. Kailangan maging careful po tayo sa bagay po sa ating pong paglago mga kapatid. Kasi mga kapatid, it could be at pwede po mga kapatid yan ay daan na magkaroon po ng division sa church. So mga kapatid, kaya nga alam niyo po let each team others better than themselves. Kasi pag gumagaling ka na mga kapatid, meron na namang isang tutubo diyan. So i-esteem mo siya na mas better siya sa iyo. Para mga kapatid, ikaw din mismo paalalahanan ka na lagi ka lang dapat nakatapak sa ground o sa tiyan. Dapat hindi ka lumilipad mga kapatid. Kasi pag lumilipad ka na, nabubuhat mo na yung sarili mong bangko. Ganun na yun siya mga kapatid. Ano mangyayari? Yabang ka na. Nalaki na yung ulo mo kasi pag lumaki na yung ulo mo, katulad ng balon, lilipad ka na. Pero pag pumutok yan mga kapatid, mahirap din. So mga kapatid, let this be a reminder for us na ang ministry po mga kapatid is hindi po siya competition. Hindi po siya contest, hindi po siya pagalingan, hindi po siya pahusayan, hindi po siya tournament on something na dapat mas magaling yung nagigitara kaysa doon sa nagkakanta. Dapat mas magaling ito, mas magaling yan. Hindi po mga kapatid. We have to esteem others better than themselves. Amen? Kaya mga kapatid, if we are going to understand na tayo po ay magkaisa at hindi po kayo mawala dito po sa gawain, ito po yung isang key na minsan nakakalimutan po natin. Kasi nga, hindi, mas magaling ako sa iyo. Hindi, mas malupit ako. Kaya ko itong gawin. Amen? Kaya mga kapatid, you have to understand the Word of God. Kasi pag hindi mo nakita mga kapatid, natural po sa atin na mayroon po tayong pride of life. Amen? Natural po yan mga kapatid. Na meron kang ego, di ba nga, pag napapagalitan ka, minsan pag tinamaan yung ego mo, ano nangyari? Tumatahimik ka. Parang nagtatampo ka. Gusto mo umalis. Halimbawa, napagalitan ka ni tatay, napagalitan ka ni nanay. Galit-galit yung nanay ko na to, alam mo naman. Mga kapatid, that's your ego. Hindi ka makapagtanggap ng correction from your parents. That you know, mga kapatid, even though you're going to be better than us, you're going to be better than your parents, mga kapatid. Kasi pwede naman talaga mangyari yan kasi nga sa technology. Pero hindi mo malalampasan yung taon na experience ng nanay mo, mga kapatid, at tatay mo, mga kapatid. So mga kapatid, babalik ka pa rin dito sa salita ng Diyos na let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind. Pakumbaba tayo mga kapatid. Amen? Dumating sa point, alam niyo po mga kapatid, kung dumating sa time na mas marami na kayong nalalaman sa akin sa salita ng Diyos, mas marunong na kayo sa salita, hindi ko po ikakaingit yan mga kapatid. To be honest with you, I am the number one who's going to rejoice with you kung mas natututo ka sa salita ng Diyos. Amen? Alam niyo po kung bakit? Ngayon gawin kitang preacher. Mag-Sunday school ka. At least makakatulong ka sa ministry. Hindi po ako hindi ako po mga kapatid, hindi po ako yung tipong hindi mo ako pwedeng lampasan. Kung dumating man sa punto na yun, mga kapatid, because the way you study, mga kapatid, I'll be happy with that. I am going to rejoice with that thing po, mga kapatid. So again, mga kapatid, the ministry is not a competition. We have to work. Ito po yung ministry, kailangan po natin trabahuin ito, mga kapatid. Ang bawat isa. Meaning, wala po siyang contention. Ibig sabihin, we have to agree on what the Bible says po, mga kapatid. At lagi po, mga kapatid, na dapat yung glory is nasa Panginoon. Amen? Kasi pag nagsimula ka na nagtanggap-tanggap ka na ng glory at hindi mo binabalik sa Panginoon yung glory, mga kapatid, that's the start.
Kasi bakit? Uy, ang galing-galing mo na ngayon. Parang dati, ganito ka lang, ang galing-galing mo na. Ano? Siyempre, ang response mo na ngayon, ako na to. Ako na to. Patay na tayo niyan, mga kapatid. So mga kapatid, this is a reminder for us that we have to stay humility. Ang sabi po ng Proverbs chapter number 15, Proverbs chapter number 15 verse number 33. Ano pong sabi dyan mga kapatid? The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Amen? Humility is the key. Acts chapter 20 verse number 19. Acts 20:19 po mga kapatid. Ano pong sabi ng Bible diyan? Serving the Lord. Parang mali ata na sulat ko. Ayan. Serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptation which befall me by the lying in wait of the Jews. But I want you to see there is about serving the Lord with all humility. Minsan kasi pwede mo sabihin, Lord, gamitin mo ako, Lord, kasi tinan mo, ang galing-galing ko. Ay, sigurado mo, pag mamayabang mo na sa kamakay, alam mo, sigurado ako gagamitin ako ng Diyos sa bagay niyan. Kasi imagine mo kung gaano ako galing. Alam na alam ko yan. Talagang planchado yan pag ako tumiran yan. Pero mga kapatid, we have to serve the Lord with all humility. 1 Peter chapter 5 verse 5. 1 Peter chapter 5 verse number 5. At yan po yung kasunod sa atin pong whiteboard. Ang sabi ng Bible, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, of all of you, be subject one to another, and be clothed with humility. Kasi sabi ng Panginoon, for God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Amen? Kasi mga kapatid, whether you like it or not, i-resist ka ng Panginoon. Pastor, wala naman yun sa dispensation natin. You can learn something from that. Amen? If God hates the idolatry in the Jews, mga kapatid, do you think parating po ng grace, okay na sa kanya yung idolatry? Of course, hindi pa din naman. Humble yourselves therefore, verse number 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that ye may be exalt you in due time. Our exaltations po mga kapatid, kapag tayo po ay nakot na po dun sa clouds in heaven. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. So yan po tayo, mag-ingat po tayo dyan mga kapatid. Kasi baka later that you know, kinain ka na pala. Later that you know, bagsak ka na pala sa salita ng Diyos, even sa ministry. Hindi mo na ma-distinguish kung ano yung dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. Kaya mga kapatid, manatili po tayo ng lowliness in mind. At magiging maganyang mga kapatid is not a negative thing. Humility is not a negative thing. Kaya minsan may mga report sa akin na ganito ka daw, ganito ka daw, ganito ka daw, ganito ka daw, ganyan. Mga kapatid, as much as I can, hinahayaan ko na lang yung mga kapatid. Because I wanted to live peaceably with all men. And it's better than anything else, mga kapatid. And I have hearing a lot of things. Ganito, ganyan, ganito ka, ganyan ka, ganyan ka. Okay. Kung yan ang nakikita mo sa akin, hindi, okay. Kesa naman lumaban ka pa, mga kapatid. Amen? Then, continue to do what you think you need to do po, mga kapatid. Kasi mga kapatid, our final judgment is Christ. Is God. So mga kapatid, we have to understand na even sa bawat isa, that we have to esteem them highly better than yourselves. And we know, mga kapatid, na may sinasabi sa Bible regarding of the elders or the pastor. Although sinabi din ng Bible na kung sino yung nangangalaga sa inyo, sino yung elders nyo, esteem them very highly. And that's another topic po, mga kapatid.
Pero mga kapatid, it's about you kung paano mo nakikita yung isang teachers or pastors sa church po mga kapatid. Mga kapatid, let us be careful in our life as a Christian. Kasi mga kapatid, ang goal po sa church is that we may be like-minded. At ang lahat ng bagay mga kapatid, even sa meetings and so forth, dapat hindi po siya magkaroon ng strife. Dapat we have to have a same mind. Like for example, we'll be having a Thanksgiving and also ang tawag nito, anniversary. Mga kapatid, pag hindi po tayo magkakaisa sa mga bagay-bagay na gagawin natin sa bagay na yan, wala po mangyayari dyan mga kapatid. Amen? So mga kapatid, I hope that you learn something from this. And I hope mga kapatid na open up po yung mind natin sa bagay po na to. Because I believe that this one is very important in our Christian life. As soon as you have understand this, as soon as nakita mo siya mga kapatid, try to apply this into your life. So mga kapatid, pag dumating sa point ng buhay na mayroong mga bagong dumating dito sa church, then you always care to talk to them. Amen? Kasi mga kapatid, minsan umaalis sila kasi parang hindi naman sila in, parang out naman sila. So mga kapatid, this should be in us. That receive one another with compassions and love. Amen? Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa oras na to. Salamat Panginoon sa inyo pong kabutihan sa amin. Lord, I pray that you continue to bless us and teach us more, O God, in your words sa amin pong patuloy na pagbasa, pag-aral at pagsalita, pag-study po ng inyong salita. Lord, thank you for everything. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So before ko po tawagin si Brother Julius, kantahin natin yung ating last